This is our worship. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, this is our reasonable worship, our reasonable service. When we offer our lives as a living sacrifice. Amen? Living sacrifice, hindi dead sacrifice. No? Ang mga buhay natin, sabi niya, ialay natin na buhay na sakripisyo sa ating Panginoon. Amen ba yun? Amen. So, good morning once again. Are we still on? Anyway, dadako tayo sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon. No? And today is, as we gather today, we celebrate a special day, to a group of people. The mothers. Ito yung Mother's Day. So, happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay na kasama natin dito at yung mga kasama natin sa online. We welcome you. We lift you up unto the Lord, Mothers are very special sa Panginoon. Kaya very special din sa atin. Amen ba yun? Amen. Whether biological, adoptive, or spiritual mothers, every mother play a vital role in the family, in the community, and in the kingdom of God. So, in honor of Mother's Day, we will look into the scriptures today to reflect on the beauty and importance of motherhood as seen through the Word of God. Naintindihan niyo ba sinabi ko? Titignan natin, siyempre ang tataas natin palagi, ang Diyos. But God has lifted up mothers by blessing them, giving them a blessing, making them the light of the family. Ilaw ng tahanan. Amen ba yun? May napanood ako isang sabi niya, ang nanay ay, sabi ng mga estudyante, ilaw ng tahanan. Tapos sabi niya, ang ama ay, ano yung sagot ng mga bata? Halima. Adik. Lasing. Hindi naman yun ang natin. Pero ang mga mother talaga, ilaw ng tahanan yung mga yan. And sabi ko nga, binigyan ng Panginoon na special blessing ang mga nanay. Dahil ang mga nanay ay yan yung kumbaga kung si Jesus, yung physical na connection natin sa Diyos. No one can see God and live, sabi niya. But through the Lord Jesus Christ, we can see God. We can feel God. We can know God through the Lord Jesus Christ. Ganon din ang special blessings ng mga mother. Ang mga mother. Binigyan ng Diyos ang mga nanay ng special blessing na makakonect siya sa mga anak. It is the mothers that were given the blessing to feel the comfort and compassion of the Lord our God. Amen? I want you to open your Bibles in Isaiah chapter 66. Isaiah chapter 66. Isaiah chapter 66, start natin sa verse 13. Verse 13. Sabi niya dyan, as a mother comforts her child, so will I comfort you.
and you will be comforted over Jerusalem. Binabasa ko sa NIV ito, ano? Pero hindi naman sila nagkakalayo sa King James. Verse 14, when you see this, your heart will rejoice, and you will flourish like grass. The hand of the Lord will be made known to His servants, but His fury will be shown to His foes. Amen. I want you all to bow down your heads and let us lift up this word unto the Lord our God. Hallelujah, Lord God, our Father, Lord Jesus, our Master, our Lord, our Teacher. Hallelujah. We thank you, Lord, for your word today. We thank you for the mothers who are with us. We thank you for all the mothers that you have touched and changed their lives, Lord. And now, Lord, we want to thank you for your word that you have given us today, Lord. Help us to understand this and help us, Lord, to apply this in our lives. Give us eyes to see and ears to hear and a heart to understand these things, Lord. To all of this, again, we praise you and glorify your mighty name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So dito makikita natin, ano, sabi niya, in verse 14, if you see this, no, if you see this, your heart will rejoice and you will flourish like grass. Ano yung sinasabi ng Diyos na dapat nating makita? No? The Lord is saying to us that we need to see this, that as a mother comforts her child, so will the Lord comfort us. Ano? Kaya sabi ko sa inyo kanina, may special blessing ang mga nanay dahil dito inihalin tulad ng Diyos ang mga nanay sa kanilang ano ba sa Tagalog yung comfort, yung kanilang pagpapahalaga, ano yung pag-aaruga, no, pagmamahal, nandiyan lahat eh. At yung awa nila, inihalin tulad ito ng character ng Diyos. No? So, what the Lord is saying here, if you are a mother, or if you will be a mother soon, no? Darating ang panahon, magiging mga nanay kayo, kung di pa darating ang Panginoong Hesus, kayong mga dalaga ngayon, magiging nanay din kayo. At ang sinasabi niya, dapat, sinasabi ng Diyos dito na ang character niya, ano, lalong-lalo sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pag-aaruga, pag-aalaga, yung sa kanyang awa, ano, ay parang yung sa nanay. Have you ever experienced the love and comfort of your mother? Ha? Nasubukan nyo na ba yung mga pag-ibig ng mga nanay natin? Are you still with me? Yes. Ha? Sabi ng Diyos, ano, ganito siya magmahal eh. Kung paano nagmamahal ang mga nanay sa kanilang mga anak. No? Ganun siya, ganun ang awa niya, ganun ang pag-aaruga niya. No? So, try to remember, when you were a child, kapag nasusugatan kayo, kapag meron kayong nakaaway, kapag kayo ay nagkaroon ng sama ng loob, how does your mother comfort you? Paano kayo kino-comfort ng nanay ninyo? Hindi ko naman sinasabing lahat ng nanay ganito, ano? But eto yung sinasabi ng Diyos. Kung nanay ka at kung magiging nanay ka, ang pag-aalaga mo sa mga anak mo ay tulad dapat ng pag-aalaga ng nanay mo. Or pag-aalaga ng Diyos. Dapat ganun daw ang ugali ng isang nanay. Kaya special blessing yan, sabi ko eh. Blessing ng Diyos na ipakita niya sa atin through our mothers how He loves. Paano siya umiibig sa atin, paano siya nag-aalaga sa atin, paano niya tayo pinapahalagaan.
Amen ba yun? Amen. It reflects God's own comforting nature. Yung nature ng Diyos, yung character ng Diyos. Nare-reflect yan dun sa mga nanay. Sabi niya, kailangan makita niyo to eh. If you see this, sabi niya, you will rejoice and you will flourish like the grass. Dapat makita niyo ito. Lalong-lalo yung mga nanay ngayon. Lalong-lalo yung mga kababaihan. Dapat makita niyo ito, sabi niya. Kapag nakita niyo ito, ganito ang pag-ibig ko, ganito ako magmahal. Yung comfort ng mother or yung compassion, yung awa. Paano ba maawa ang nanay natin? Minsan sobrang galit ng tatay, yung nanay, minsan isipin natin kung sintidor. Kasi galit na galit yung tatay, yung nanay ang nagko-comfort. Siyang merong awa. Kapag sinisinturon ko itong mga anak ko noon, alam ko nasasaktan yung nanay nila eh. Nasasaktan siya. Kasi ang tingin niya sa akin, para akong sinasaksak. Hindi siya umiimik, pero makikita mo dun sa, mararamdaman mo eh. Sa nanay yan. Kaya there was a time, nung naalala ko dito rin sa lugar na ito. Galit na galit yung tatay namin sa amin. Ay, hindi pala. Galit na galit. Pinaglilingkuran ng nanay namin yung tatay namin. Sa sobrang kalasingan ng tatay namin, sinampal niya ng paa yung nanay namin. Nagalit ako, tumayo ako. Nandito lahat yung mga barkada ko noon. Tumayo ako, bakit mo ginagawa ng nanay ko? Sabi kong ganyan. Tumayo, parang demonyo na lalabanan mo ako? Lahat yung barkada ko, nawala. Nagtakbuhan. Pati ako tumakbo. Tapos, nagtago kami dyan sa bakod nila Marvin. Kasama ko si Ryan. Sabi ni Ryan sa akin, tirahin na natin. Sabi ko, tatay ko yan. Pero lahat nagtakbuhan. Pero yung sinasabi ko, mararamdaman niyo yung pagmamahal ng nanay. Na kapag naramdaman niyo yun, pagtatanggol niyo yung nanay niyo. Amen ba yun? Kaya masakit na sabihin sa inyo ng ibang tao, manloloko yung nanay mo or bastos yung nanay mo or kung may sasabihin sila against your mother, masasaktan at masasaktan ka. Same thing. Kapag yung ibang tao, sinasabi nila niyo yung Diyos ninyo walang kwenta, walang silbi. Dapat masaktan kayo. Amen ba yun? Kasi dito hinahalin tulad ng Diyos ang kanyang nature sa nature ng nanay. Sa nature ng nanay. So if you are a mother, lalong-lalo kapag Kristiyano ka, you have to be reflecting the nature of God. The character of God. How He comforts, how He has compassion, how He loves His children. Dapat ganun ang mga nanay din. Hindi lang yung mga nanay, pati yung mga tatay din dapat. Pero dito, ang sinasabi niya doon sa talata natin, as a mother comforts her child, so God comforts us. Ganun din niya tayo kino-comfort. So dapat makita natin yun. Ito yung lugar kung saan meron tayong safety kapag nandun tayo sa mga nanay natin. Sabi nila sa isang pag-aaral, ang mga lalaki raw, mas malapit sila lagi sa nanay. Lalo na sa mga Pilipino. Tayong mga Pilipino, ang mga lalaki malapit na malapit sa nanay. But in the negative sense, nagiging parang weak ang mga lalaki. Dahil
Dahil nakaano sila palagi sa nanay. Meron silang tinatakbuhan na nanay. Amen ba yun? Pero ang sarap tumakbo sa nanay, di ba? Kasi para kang tumakbo rin sa Diyos eh. Iingatan ka niya, ipaglalaban ka ng nanay mo. So kahit na ano pa ang naging kasalanan mo, wag na wag mong itatakwil ang nanay mo. Wag na wag nating mumurahin, wag nating sasaktan ang nanay natin. Amen ba yun? Ha? Amen. Wag na wag kayong magtatanim ng sama ng loob sa nanay ninyo. Never, even in your mind. Kasi, ang nanay lamang, nakakalamang ng 9 months ang mga nanay sa tatay. Kasi doon pa lamang sa loob ng tiyan, inaalagaan na ng nanay yung kanyang mga anak. Kaya, napakasama ng isang bata na murahin niya ang nanay niya or sumpatan niya ang nanay niya. Yung mga word na hindi ko naman ninais na ipanganak mo ako eh. Napakasakit to na sabihin mo sa nanay yun. Inalagaan ka niya ng 9 na buwan sa kanyang tiyan. Nakita niyo naman kung paano magbuntis yung mga nanay. No? Yung sipa ng bata doon sa loob, nararamdaman lahat nila yun eh. Nararamdaman lahat nila yon. Nararamdaman nila yung lahat ng nararamdaman din ng bata sa loob. Kaya, isang commandment ng Panginoon. It is a command actually. I want you to open Ephesians chapter 6 para magkaroon tayo ng salita ng Panginoon. Open your Bibles in Ephesians chapter 6. Start natin sa verse 1. Sabi niya dito, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Tama ito. Sundin ninyo ang inyong mga magulang. You obey them. Sabi ng iba, kahit mali ang sinasabi ng nanay, you obey them, sabi niya. So, kaya tingnan nyo, ang word na ginamit niya dito is children. Children. So habang nandun pa tayo sa poder ng nanay natin, we are children. Dito sa Pilipinas nga lang, 40 years old na siya, nandun pa siya sa poder ng nanay niya. Kaya children pa rin siya. Pero sabi niya, habang nasa poder tayo ng nanay natin, we are to obey them. Because this is right. Ito ang tama, sabi niya. It is not a request, it is a command. Verse 2, honor your father and mother. We honor our mothers, which is the first commandment with a promise. May promise kapag in-honor natin ang mga magulang natin. Ito yung promise niya, sabi niya, that it may be well with you and that you may live long on the earth. Honor. What is honor? What is honor? In the Old Testament, actually, yung mga unang panahon natin in the Hebrew, the word honor means to weigh heavy. Yung mabigat. Kasi in the old times, kapag wala pang pera noon, kapag bibili sila ng isang bagay, barter, pinapalitan nila ito. Depende dun sa value ng binibili nila, dapat ganun din the way they buy is through weight. Through weight. So kung very valuable yung bibilhin nila, maglalagay sila ng mabigat na, let's say, gold or silver. Ganyan sila bumili noon. That is the word honor. When we honor our mothers, sabi niya, bigyan nyo sila ng halaga na mabigat. Sorry. Yung mabigat na halaga. Is that what you are doing to your mothers? Ganyan ba ang binibigay yung halaga sa nanay ninyo?
Mga bata, ano, is that how you honor your mother? Bibigyan sila, bibigyan natin ng halaga yung mga mother natin kapag patay na sila? Kapag wala na sila? Hindi. Wala na yun. Walang silbi. Wala nang silbi yun. Dito pa lamang, habang you have the chance to honor your mothers, your parents, give them that honor, yung mabigat, pinakamabigat, na pagpapahalaga, pagmamahal. That is what you give to your parents, to your mothers. Amen ba yun? Because that is a commandment. And what is the promise of that commandment? Sabi niya, that it may be well with you. Magiging maganda para sa inyo yan. And you will live long. Who wants to live long? Amen. Amen. Every one of us, we want to live long. At yan yung pangako ng Panginoon eh. Dito sa lupa, we will live long here if we honor our mothers. Na-example ko sa inyo noon, di ba, yung ginawa nilang study sa Japan. Bakit mahaba ang buhay nila? Sabi ng iba, kasi yung mga kumakain sila ng mga fish oil, mahilig sila sa mga tuna, mahilig sila sa mga isda na nagbibigay daw ng magandang kalusugan. Pero alam yung isang katangian ng mga Hapon, mas maganda pang mamatay sila kesa magbigay sila ng kahihiyan sa mga magulang nila. If they disgrace their family, it's either putulin nila yung mga daliri nila, or magpakamatay na lamang sila. Ganun nila pinapahalagaan yung family nila, yung mga magulang nila. Yun ang, kung biblically, yun ang pinakatamang sagot. Dahil may promise ang Diyos eh. When you honor your parents, your mother and your father, sabi niya, you will live long on the earth. Yan yung pangako ng pag-honor natin sa mga magulang natin. Amen ba? Amen. Naalala ko noon, meron kaming pinuntahan na namatay na dito sa hillside. Sama ko yung kaibigan kong pastor noon. Taga-gitara ako noon. Pagpunta namin doon sa masakit para sa mga nanay na maunang mamatay yung mga anak nila. Masakit sa nanay yun. Kaya nga si mama, nung namatay si Edgar, alam ko masakit sa kanya yun. Sabi nila, masakit na ikaw ang maglibing sa anak mo. Dahil ang normal daw dapat, ilibing ka ng mga anak niya. Pinuntahan namin patay, nauna yung anak yung anak. So, nandun yung nanay. So, service kami. After nung service, sabi nung pastor, sabi niya, magano ka nga ng isang kanta. Mag-render ka ng isang kanta. So, sa halip na i-comfort mo yung nanay, yun sana gagawin ko, i-comfort ko yung nanay. Ang kinanta ko, hindi kita malilimutan. Humagulgul yung nanay. Kasi part doon sa lyric, malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Hindi malilimutan ng ina ang anak na galing sa kanya. Kahit gaano pa kasama. There is a commandment in the Bible. Kapag lapastangan ng anak, sabi ng Diyos sa Israel noon, kapag lapastangan yung anak mo, sabi niya, dadalhin niyo siya sa congregation at babatuhin yung mga yan ng lahat ng tao hanggang sa mamatay yung lapastangan na anak. Pero wala kahit isang anak na nalagay sa Bible na dinala ng kanilang magulang sa congregation. Commandment na ng Diyos yun. Sasabihin ba natin walang lapastangan na anak noon? Meron din. Pero wala tayong mababalitaan sa Bible, wala tayong makikita sa Bible na merong isang anak na dinala sa congregation at pinagbabato hanggang sa mamatay. Bakit?
because of the love of the mother. And with that, of the parents, with that, dapat lamang na i-honor natin ang ating mga magulang. Amen? Dapat lamang i-honor ninyo yung mga mother ninyo. Dapat lamang nabigyan natin sila ng tamang halaga. Yung pinakamabigat na halaga. I want you to open Proverbs chapter 31. Proverbs chapter 31. Start natin sa verse 10. Sabi niya, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. The heart of her husband does safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. She seeks wool and flax and works willingly with her hands. She is like the merchant's ships. She brings her food from afar. She rises also while it is yet night and gives food to her household and a portion to her maidens. She considers a field and buys it. With the fruit of her hands, she plants a vineyard. She girds her loins with strength and strengthens her arms. She perceives that her merchandise is good. Her candle goes not out by night. She lays her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. She stretches out her hand to the poor. She reaches forth her hands to the needy. She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. She makes herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. She makes fine linen and sells it and delivers girdles unto the merchant. Strength and honor are her clothing. She shall rejoice in time to come. Tuloy natin doon. Proverbs 31, yung virtuous woman, sabi niya, ito yung pinaka-summary ng isang godly mother. Kapag tinignan niyo yan, ito yung pinaka-summary, laging sinasabi natin, it's a summary of a godly mother. Her strength, her wisdom, dedication to her family, they serve as an example for all women. So in this passage, we see a portrait of a mother who does not just care for her household physically, but also spiritually. Her love for her children is seen in the way she nurtures them. Paano niyang inaalagaan, yung kanyang mga anak. Naalala ko si mama noon palagi, nung nag-aaral pa kami, talagang maagang-maaga, gigising yan. Kahit na late na natulog yan, gigising yan. Thank you. Pag natutuyan din kasi ako ng nauubo ako sa kasasalita. Pero si mama noon, yan ang pinakamaagang gigising sa amin palagi. She prepares everything, even our bath. Yung paligo namin. Dahil na kapag malamig. Siya ang nagluto ng pagkain namin. Kahit malalaki na kami, nagtatrabaho na nga ako noon. Siya pa rin maggagawa ng baon ko. Siya magpe-prepare ng almusal ko o kaya ng lunch ko kapag panggabi ako. Siya ang gigising sa akin. That's how mothers are, especially godly mothers. Kaya itong mother na ito sa Proverbs chapter 31, actually pinapatungkulan ito ni Solomon sa kanyang nanay. Ito ang tingin niya sa kanyang nanay. Kung paano siya inalagaan din ng kanyang nanay. Hindi siya idol. Ang nanay natin hindi idol. Diyan yung makikita na ang pinaka maraming trabaho sa pamilya
Walang iba kundi ang nanay. Amen ba yun? Amen. 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 Ang mga tatay, nagtatrabaho, sabihin natin nagtatrabaho ng 8 hours, mag-overtime yan, Pero sabi nga nila, pagdating ng bahay, wala nang gagawin yan. Ang nanay, igising na maaga yan, hanggang sa matulog sa gabi, hindi tumitigil ng pagtatrabaho yan. Lahat ginagawa niya sa bahay. Kaya kuminsan, kapag nakikita kong trabaho yung nanay, tapos yung mga anak, nagkukulong sa kwarto kuminsan, nandun yung nandun yung ngit-ngit. Naka-cellphone. Kailangan, sabi nga nila, parang pakok. Kailangan pukpukin mo para bumuon. Sana hindi ganon. When we say we are giving them a very heavy value, then, tingnan natin kung ano yung may tutulong natin, itulong natin. Tulong natin. So, kahit yung maliliit na bagay, malaking bagay yun sa nanay kapag natulungan siya. Amen ba yun? Because they are never idle. She always takes initiative. Binasa natin yung Proverbs 31, Sabi niya, sa pananahi, sa ng mga isusuot ng mga anak, nandun palagi. Kaya even the husband, sabi niya, kilala yung asawa niya. Kaya even the husband should give honor to the wife palagi. Sabi ko, pinapanood ko yung Mother's Day sermon natin or message natin last year or 2 years ago. Nabanggit ko doon, di ko alam kung maalala nyo to. Ano ang sinabi ni Adam after sinabi ng Diyos? Na dahil hindi nyo ako sinunod, mamamatay kayo. From dust you came, from dust you will go back. Sabi ng Diyos. So sinasabi ng Diyos kay Adam, dahil nagkasala kayo, mamamatay kayo. In dying, you will die. Anong sinabi ni Adam? After sinabi ng Diyos yung curse na yun, na mamamatay kayo. Malala niyo yun? Yung babaeng binigay mo sa akin. Nung una, nung nagtanong ang Diyos. Pero after na sinabi ng Diyos yung curse, namamatay sila, yung sinabi ni Adam, yung sumunod na verse to sabi niya, your name is Eve. Bakit? Bakit niya binigyan ng pangalan si Eve? Kasi nung unang panahon, nung unang silang malikha, ang pangalan nilang pareho sa Bible is Adam which means mankind or human. Pero after na kinurse ng Diyos si Adam and Eve, sinabi ni Adam, ang pangalan mo ay Eve. In the Hebrew word is Hava, nang ibig sabihin life or life giver. Sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang asawa, natuto siya binigyan siya ng Diyos ng wisdom na ikaw ang magpangalan sa lahat ng animals. Lahat ng ibibigay mong pangalan nila, yun ang magiging karakter nila. Yun ang magiging buhay nila. Pinangalanan ni Adam lahat ng hayop. So natutunan niya yun. Nung binigyan niya ng pangalan si Eve, nung sinabi ng Diyos, mamamatay kayo dahil nagkasala kayo, sabi niya, ayaw kong mamatay yung asawa ko. Binigyan niya ng pangalan na life or life giver. Nakita niyo yun kung paano ina-apply ni Adam yung natutunan niya sa Diyos? Ayaw niyang mamatay si Eve. Ayaw niyang mamatay si Eve kagad, kaya sabi niya, ikaw ang buhay. Ikaw ang magbibigay ng buhay. Yun ang ibig sabihin ng pangalan na Hava or Eve. So sabi ko, mas naunang namatay si Eve kung selosa siya. Kaya sabi ng mga anak ko, sabi ni Nadine, kanino naman siya magsiselos? Siya lang ang unang babae noon. Kaya malamang na unang namatay si Adam. So, ilang taon si Adam nung mamatay siya? How old was Adam? 900? Siyang 900 plus Very maraming asawa yun.
Ha? 930. Pero si Adam ang unang-unang one-man woman. Kasi isa lamang ang woman nung panahon na yon. Amen ba? Pero pinahalagaan niya yung kanyang asawa. No? Because that is the character of a woman. Pinapahalagaan dapat niya. Amen ba? Amen. Doon sa Bible maraming examples ng mother na binigyan or inihalimbawa para sa atin, para makita natin. Bibigyan ko ng mga ilan, bilisan ko na lamang ito. Kasi alam ko, sumupra na, naka isang oras na ba tayo? Wala pa naman siguro. Unang-una, go to 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Verse 5. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Sabi niya, when I call to remembrance the unfeigned faith. Unfeigned means walang kaplastikan. Genuine faith. That is in you, sabi ni Paul kay Timothy. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded that in you also. So sino ang nagbigay ng tamang pananampalataya kay Timothy? Nag-umpisa sa lola eh. And then napunta dun sa anak. And then napunta dun sa apo. So dito pinapakita dito na mga mothers play a very vital role in the spiritual building. Dun sa spiritual life ng kanilang mga anak. Because you can pass this to your generations. Kaya ang commandment ng Panginoon, sabi niya, He will show mercy unto thousands of them that love God and keep His commandments. Yung lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, sabi niya, He shows mercy unto thousands of generation. Thousands of generation. Kasi bakit? Kung mahal nila ang Diyos, ipapasa nila ito sa kanilang mga anak yung pananampalataya. Amen ba yun? If you are a mother, if you want to become a mother soon, ito ang dapat ninyong unahin. Buuin nyo yung spiritual life ninyo. Maging malapit kayo sa Diyos. Kasi yan din ang ipapasa nyo sa inyong mga anak. Yung spiritual life na yun, yan ang magmomold. Pero yun yung sinasabi ni Paul dito, nakita ko kay Timothy, yung genuine na pananampalataya na nanggaling sa kanyang lola at nanggaling sa kanyang nanay, ngayon nasa kanya na. Yan ang sinasabi ni Paul about Timothy. And Timothy is the pastor of Ephesus sa Ephesians Church. Siya yung naging pastor doon. Pero saan nanggaling yung pananampalataya niya? Lalong-lalo na ang pamilya ni Timothy, yung tatay niya is a Greek, hindi Jew. Yung nanay niya ang Jew. So, nakita niyo kung papaanong ang hirap ng isang pamilya na magkakaiba ng relihiyon. Magkaiba ang relihiyon ng nanay at saka tatay. Sino masusunod doon? Kung maggagalangan sila, wag na lang sila magsimba. Nalayo na sila sa Diyos. Pero tignan niyo ang ginawa ng lola, ng nanay ni Timothy. Pinanindigan nila yung pananampalataya nila to the God of Israel. Amen? Nakita niyo kung paano pinaglaban nila yung faith nila kahit nag-Greek yung tatay. Pinaglaban nila at nakuha ni Timothy yung yung pananampalataya. The same manner, sinasabi ko sa inyo mga nanay, napakalaki ng responsibility ninyo to mold your children into coming to God.
No? Yung pagdala ninyo sa mga anak ninyo sa tamang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Hindi lang trabaho ng tatay yun, trabaho ng nanay. Mostly, kasi nga, in-establish natin kanina, ang takbuhan ng maraming bata sa nanay. Hindi sa tatay. Kasi kung sa tatay, ang experience nga ng mga anak ko noon lahat yung mga anak ko pag nagtuturo daw ako ng math sa kanila, umiiyak sila. Bakit? Kasi galit na magturo ang tatay. Pero ang nanay, paano magturo ang nanay? With all perseverance, with all patience. With all patience. Ganun sila magturo. Pero yung mga anak ko, sabi, kahit yung mga anak ko, sina Jeremy noon, pag naalala ko nung, pag tinuturuan mo kami ng math, umiiyak kami. And the same. Pero yung mga nanay, talagang matsagayan na nagtuturo. Ang ituro ninyo, yung faith ninyo. Ituro nyo yung faith ninyo sa mga anak ninyo. Dahil ito ang magdadala sa kanila sa kabutihan. In success, in this life and in the life to come. I-mold nyo sila. Dalhin nyo sila. Kaya nga sabi ko, si Marvin meron ng isang apo. Baby na yun. I-mold nyo na yun. Sabihin mo sa nanay, dapat mag-umpisa sa lola. Tulad dito, nag-umpisa sa lola, napunta sa anak, napunta dun sa apo. That is how mothers should raise their children. Yung faith, pinaka-importante. Amen? Ang isa pa si Hannah. Sino si Hannah? Sa Bible. Who is Hannah in the Bible? Nanay ni Samuel. Nanay ni Samuel. Hindi nanay ni EJ o ni Minsan niya, Hindi, nanay ni Samuel. Ano ang characteristics na may papakita ng isang nanay na ito? Hindi siya magkaanak-anak. Nabasa niyo ba yung buhay ni Samuel? Ay, hindi magkaanak yung nanay niya. Anong ginawa niya? She went to the temple and prayed. Nanalangin siya. Sabi niya, Lord, kung bibisitahin mo yung kalungkutan ko, sabi niya, at didinggin mo ang aking panalangin na magkaroon ako ng anak, na lalaki, ipagkakaloob ko sa iyo ang anak kong ito. She prayed. So, ang isang characteristics ng nanay na ito, yung panalangin. Napakahalaga ng panalangin ng isang nanay. Alam niyo ba yun? Wala kayong makikita sa Bible na nanay na nanalangin na hindi tinugon ng Diyos. Lahat ng nanay na nag-pray yun sa Bible, tinugon ng Diyos yung panalangin nila. Kahit yung isang masamang nanay na nanalangin, kahit yung isang nanay na walang pananampalataya sa Diyos, nanalangin, tinugon ng Diyos Napakahalaga ng panalangin ng nanay. Kaya sabi ko, naalala ko itong sermon na to, sa BGH ko yata sinabi ito. Kaya ako nag-preach sa inyo ngayon dahil merong isang nanay na nanalangin para sa akin. Pinanalangin ako ng nanay ko kung naikwento ko, kung alam niyo ang buhay ko na tinatawag ang nanay ko sa eskwelahan, pagdating namin ng parudan, pinagsusuntok ako ng nanay ko na umiiyak siya. Sa sobrang sama ng loob niya, sa sobrang kalukuhan ko. Dami kong kalukuhan sa eskwelahan noon. Na-call parent ang nanay ko. Sa sobrang sama ng loob niya, dahil nakikout ako ng boys, umiiyak niya, sinusuntok ako ni mama doon sa paradahan noon, na umiiyak siya. Kita ko yung luha niya doon. And, alam ko, from that time, talagang pinanalangin ng nanay ko siguro na, Lord,
dalhin mo naman sa tamang direksyon tong anak kong ito. No? Napakahalaga ng prayer ng nanay. So if you want to do something for your children, you mothers, you pray for your children. Be specific in your prayers sa mga anak ninyo. Huwag yung, Lord, i-bless mo yung anak ko. Huwag, be specific. Sabihin nyo, Lord, no? Kung kinakailangan, tawagin mo magpastor yung anak ko. Gawin mong pastor yung anak ko. Lead my child into the right path. Lord, tawagin mo yung anak ko. Lord, baguhin mo yung puso niya. Lord, bigyan mo siya ng tamang pag-iisip. Because the Lord will always hear the prayer of a mother. Hindi kagaya ng tatay kung minsan, kapag hindi ino-honor ng tatay yung kanyang asawa, nahihinder yung prayers niya. Alam niyo ba yon? In 1 Peter chapter 3, sinabi ni Peter, husbands, make sure that you honor your wives, that your prayers will not be hindered. So, makikita natin kahit na anong panalangin ng isang lalaki, kung hindi tama ang kanyang pakikisama sa kanyang asawa, hindi pinapakinggan ng Diyos yung kanyang panalangin. Pero ang nanay, kapag lumapit yan sa Diyos, pinapakinggan ng Diyos palagi. Amen ba? Nakita niyo yun? Si Mary, another example is Mary, the mother of Jesus. Ano ang characteristics ng nanay na ito? Pagkasabi pa lamang ni Angel Gabriel sa kanya, the Holy Spirit will come upon you, you shall bear a son. Sabi niya, paano mangyayari na wala akong asawa? The Holy Spirit will come upon you. Ano ang pinaka sagot ni Mary? Pinaka famous na sagot ni Mary. Be it unto me according to your word. So, ano makikita natin characteristics ng nanay na ito? Yung tiwala niya sa Diyos nandun palagi. So, if you are a godly mother, your trust in the Lord, should be the full trust. Trusting in Him, relying on Him, depending on Him. Hindi ka nagdi-depend lang sa asawa mo. Hindi ka nagdi-depend dun sa mga kapatid mo o mga magulang mo. You depend mostly on God. Mothers. Ito yung sabi ni Mary. Lord, be it unto me according to your word. Alam niyo kung ano yung sakit na naramdaman niya nung pinapahirapan si Jesus? Nung binisita siya ng mga shepherds, sabi niya, she pondered everything in her heart kung ano yung mga nangyayari niya. Pero nung ipinapako si Jesus sa krus, nung pinapahirapan pa lamang siya, bakit ba pinapahirapan si Jesus? Bakit siya pinatay? Anong pinaka-accusation nila kay Jesus? He said that He was God. That He is God. Pwedeng sabihin ni Mary, hindi totoo yan. Pwedeng sabihin, hindi totoong Diyos yung anak ko. Pwede niyang sabihin yun eh. Pero tiniis niya ang lahat ng yun. Kung nanay yun, makikita niya yung panganay na anak niya ginaganon. Ano naramdaman ni Mary? Pero she trusted God so much na hinayaan niyang mangyari ang lahat. Amen ba yun? May nakukuha kayo sa mga examples na to? Si Moses. Sino yung nanay ni Moses? Ito yung mga contest dapat natin eh. Pag sa anniversary natin. Sino yung nanay ni Moses? Anong pangalan ng nanay ni Moses? J. Joe. K. Jochebed. Yung nanay ni Moses, si Jochebed. Ano ang sabi diyan sa Bible about the mother of Moses?
Nung ipinanganak si Moses, sabi niya, nakita nila that Moses was a fine boy, that they defied the commandment of the Pharaoh. Ano yung commandment ng Pharaoh? Patayin lahat. Patayin lahat ng mga bata na lalaki. Pero dahil sa nakita nila yung batang yun ay napaka-gandang bata, nakalimutan ko yung word na ginamit eh. Dinify nila, hindi nila sinunod yung, gumawa siya ng paraan, para itago si Moses. Alam niyo ba na alam ni Moses na hindi niya talagang nanay yung anak ni Pharaoh? Alam niya eh. Alam niya. Kaya nung malaki na siya, kahit lumaki siya sa anak ng Pharaoh, isang araw sabi niya, na napagpasya niyang bisitahin yung kanyang mga kapatid. At nakita niya doon nag-aaway yung mga dalawang Israelite. Or nakita niya una, merong isang Egyptian na pinapahirapan yung Israelite. Anong ginawa niya? Pinatay niya eh, yung Israelite eh. Tapos sinilipin niya. The following day, nakita niya nag-aaway dalawang Israelite. Sinuway niya. Doon siya sinabihan, who made you a judge over us? Natakot siya ngayon kaya umalis siya ng Egypt. Pero alam niya. So ibig sabihin, hindi itinago ng nanay niya na isa siyang Jew kahit na lumaki siya sa anak ni Pharaoh. Under the family of Pharaoh. Alam niya. So bakit? Nagkaroon sila ng lakas ng loob because they trusted God. In conclusion, dito sa mga sinasabi natin ngayon. Sinasabi natin na bigyan natin ng parangal, ng halaga ang mga magulang. Bakit? Dahil sa kanila natin makikita physically, yung pagmamahal at pag-aaruga ng Diyos sa kanyang mga anak din. Doon nyo tignan kung paano kayong minahal ng mga magulang nyo. Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya, bigyan nyo ng halaga. Bigyan nyo ng respeto yung mga nanay ninyo. Huwag yung ipagwalang bahala ang mga nanay ninyo. Napaka-importante ng nanay ninyo. Huwag sasama ang loob ninyo kapag inutusan niya kayo. Dahil yun lamang. That is the very little thing that she can ask you to do is to help her. Pag sinabi niya, ikaw maghugas ngayon at nakita mo ang daming tambak sa kusina, wag mo ipapanig na kareng. Nagbabagsakan lahat yung mga kaldero at mga plato. Huwag yun ipakita, masakit yun sa nanay. Your mother may not show that, but she is hurting when you do that to your mother, to your parents. Give the love that they deserve. Amen? Give the love that they deserve. We celebrate and honor the mothers in our lives. We celebrate them today. Whether they are biological, sabi ko kanina, or spiritual, or in the role of a mother figure, they reflect God's love. They reflect the compassion and the strength of God. They give the most sacrifice in the family. Do you agree? If you agree, say amen. Amen. Ngayon pa lamang sinasabi ko, tignan nyo yon. Kasi kapag nandoon na sa deathbed ang nanay ninyo, your tears won't matter anymore. Deathbed, kahit buhay pa siya. Kahit na anong iyak mo, wala nang magagawa yung iyak mo yun. Show your love, respect, how you value them right now, while they live.
Hindi lang tuwing Mother's Day. Dapat after ng Mother's Day, pakita nyo how much you love your mother. Amen ba yan? So again, I hope I was able to instill the Word of God in your hearts, to the mothers especially, and to the children, to every one of us. Ito yung pag-ibig ng Diyos, pinapakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin through our mothers. Amen? So mothers, pakita nyo rin naman na maka-Diyos kayo and that you reflect. You are reflecting the character of God in you. Can I have a word? An amen? Amen. Amen. Okay, I want you all to bow down your heads. Hallelujah. Let's pray for them. Tawagin ko nga yung mga mothers na tumayo ngayon. Mga nandito ngayon. Let's pray for them. Saan si Jin? Sabi ko kay Marvin kagabi, tawagin mo yung mga mothers dyan. Walang mother dito, sabi niya. Nasa probinsya silang lahat. Ang mga mother doon, yung mga aso. Let's pray for them. Hallelujah. Okay, I want you all to just bow down your heads, everyone. Let's pray. Hallelujah. Our Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, Lord, we thank you for the gift of mothers. Lord, we thank you for these mothers who are here right now. We thank you for the gift of mothers. We thank you for their unwavering love, yung pag-ibig nila sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya. Their wisdom and sacrifices, the sacrifices that they make. We pray that you would bless each mother with strength, with grace, with peace, with your love. May they feel your love today and always. We ask in the name of the Lord Jesus Christ that you continue, Lord God, to guide them in their journey of motherhood. Filling them with your Holy Spirit to nurture and guide and love their children in a way that will give you honor. Lord, I pray that you will continue to bless them physically, emotionally, and spiritually, Lord. Let them be strong. Let them reflect your character. And let everyone, Lord, who would see this godly mother, Lord, that they may be drawn closer to you. We pray, Lord, that you would also continue to hear their prayers as you have always done, Lord, and answer their prayers, Lord. Dalhin mo po sila, Panginoon, doon sa lugar na kung saan pag lumuhod sila, Panginoon, ay makita nila ang mukha mo, Panginoon, at malaman nila na tinugon mo ang kanilang mga panalangin. Lord, maraming salamat sa lahat ng mga nanay na nakasama namin ngayon, maging yung mga lahat ng mga nanay na nakinig ng mensaheng ito. We lift them up to you, and we give you glory, honor, and praises for all their lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, again, na-bless ba kayo? Amen. So, can you say to God right now that you are going to honor your mothers? The mothers of your family? Ha? Walang gustong sumagot? Sila. Kaya nga. Wala na yung Kasi mother papay ko. na ang mothers yan. Wala na rin mother ko. Dapat yung mga apo na lang. But yun nga, kahit na wala na yung mga mother natin, yung mga nauna na sa ating Panginoon, yung mga mother natin, we continue to honor them. How? By fighting for their rights, by fighting for their dignity. Amen? Amen. Let's speak good about them.
patuloy natin silang bigyan ng karangalan. Amen. Amen. So, I want you all to just stand up now, and receive the blessing of the Lord. Lift up your hands unto God. Hallelujah. I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you, to hear all your prayers. The Lord lift up His countenance upon you and give you that perfect peace. In Jesus' name. Amen. Amen. And magandang hapon sa inyo. Kita naman.